Hello guys, magandang hapon po sa inyo, si Bossing Busot. By the way, magbibigay lang ako sa inyo ng konting tip regarding po dun sa windshield natin. Kadalasan ang problema sa may mga sasakyan, mga viewers, 'di ba? Yung sasakyan nila doon po sa windshield. Bakit daw pagka umulan, umaraw daw, pag naulanan tas umaraw, nagkakaroon ng acid rain, mga viewers. Alam nyo mga viewers, normal na yan mga viewers, kasi ang advice ko lang sa inyo, ang gagawin nyo, lagi nyo na lang pong punasan, lagyan nyo ng Formula 1 na yung pang windshield, para yung windshield natin ay hindi magkakaroon ng mga acid rain, yung mga puti-puti. Kahit sabihin mong pumunta kayo sa karwas tapos linagyan naman nila ng acid rain, mga viewers, ibig sabihin sa umpisa matanggal yung acid rain, pero kapag umuulan malakas, pag nag-zero velocity, ibig sabihin pagka malakas, kahit wiper ng wiper, doon magkakaroon ng hindi maliwanag yung windshield. Yun po yung problema, mga viewers. Ang advice ko lang lagi sa inyo, mga viewers, punasan nyo na lang ng yung pang windshield na pantanggal ng yung dumudulas na lang, mga viewers. Kasi ako sabihin natin, mga viewers, 8 years na po yung sasakyan, pero ang tanong ko sa inyo, bakit hindi nagkakaroon ng acid rain yung sa akin? Kasi alam nyo bakit? Nasa kwan lang po yan, pag may maintain ng mga paglilinis yan, mga viewers. Karamihan na may sasakyan, aminin nyo man o hindi, ayaw nyo punasan lagi yan, mga viewers. Hindi nyo po pinupunasan, kahit sabihin nating pinakaruwas nyo na lang sa ibang, yung iba kasing mga may mga sasakyan, ang ginagawa ay papakarwas lang sa labas. Kasi alam niyo bakit? Yung iba pinapakarwas lang dahil tinatamad kasi sila maglinis ng sasakyan, mga viewers. Yun po yung real talk, mga viewers. Bakit nila pinapakarwas sa labas? Karamihan na may sasakyan diyan, kasi ayaw nila maglinis, kasi ang ibang reason nila, ayaw nila mapagod at ayaw nilang mahirapan ayaw nila yung magsasabon na tatas ganito, kahit napunasan mga, kahit sabihin natin may sasakyan may-ari, hindi niya kakarawas yung sasakyan. Kaya ganyan, mga viewers, kadalasan ganyan yung may mga sasakyan na pinapakaruwas na lang dahil syempre, aminin man o hindi nila, tinatamad nila. Sabagay, ang reason nila kasi may karuwasan naman dyan mayroon naman karuwas dyan para bakit pa ako maglilinis ng sasakyan ko, di ba? Pero alam nyo, mga guys, ang sasabihin ko lang, mga viewers, kahit napakaruwas nyo yan, mga viewers, yung mga sasakyan nyo, hindi pa rin malinis yan. Kung nga lang sa sulok-sulok ng mga sasakyan, kahit na palinis mo yan. Pero sa totoo, nagpapakaruwas din ako, pero isang beses lang. Pero hindi ako satisfied sa mga nagkakaruwas, kasi alam niyo bakit hindi ako satisfied, mga viewers, guys? Kasi hindi malinis lagi
yung pagkakarwas nila. O sabihin natin okay, malinis, nakikita mo ginagawa nila. Pero kung ako yung tatanungin nyo, mas gusto ko yung malinis talaga na walang kahit i-vacuum. Gusto ko yung malinis at walang problema. Kasi ako mas gusto ko yung malinis na talaga na malinis sa loob ng sasakyan, mga viewers. Kasi minsan lang ako magpapakarwas kapag busy lang ako. Pero pagka hindi ako busy, ako ang gumagawa. Ako ang naglilinis sa loob ng sasakyan, mga viewers. Kahit kasingit-singitan ng loob o kaya sa mga sa loob mismo ng gulong. Yan ang sasabihin ko, mga viewers. Kasi mas maganda yung kayo mismo ang maglilinis ng sa inyong mga sasakyan. Kasi alam niyo bakit, guys? Kasi doon yung makikita kung makikita nyo, mamaintain nyo yung sasakyan nyo at malinis lagi at walang problema. Kasi hindi mo maiwasan nyo, karamihan dyan pagka oras naglinis, nagpakarwas, nagasgasan lang konti yung sasakyan. Ngayon pag nagasgasan yung sasakyan, sasabihin yung may-ari, bakit mo ginasgasan? Siyempre hindi mo maiwasan yung mga viewers, guys. Hindi mo maiwasan yung paggagasgas pag nagpalinis kayo sa karwas. Kasi sa daming mga sasakyan nagpapakarwas. Yan yung sasabihin ko sa inyo, mga guys. Although ako, guys, kung marunong kayo sa mga bagay na tungkol sa mga pag-maintain sa sasakyan, gawin nyo, mga viewers. Kasi para malaman nyo yung bagay na kung paano mag-maintain na sasakyan. Itong sasakyan, andito ako sa loob ng sasakyan. Itong sasakyan na Toyota Vios, ilang taon na po to? Sabihin natin 8 years. Sa 8 years na yan, maayos pa, walang problema, mga viewers. Kaya na-maintain yan, mga viewers. Kahit sabihin natin ako, may mga kakilala ko, naging boss ko dati before, na maraming sasakyan. Ang problema kasi sa mga sinishare ko lang sa inyo, mga viewers. Ako talagang sasabihin ko kung ano yung dapat sabihin ko sa mga sasakyan. Kaya ganun po ako, mga viewers. At saka, guys, ang gagawin nyo po sa mga sasakyan nyo, pag may sasakyan kayo, mas balik kayo mismo ang maglinis sa loob ng sasakyan nyo. Yan yung po yung dapat yung gawin. Sabihin natin may mga karwas, oo, may mga karwas sa labas, nagpapakarwas tayo, oo, pero hindi, sabihin ko sa inyo, real talk, pag nagpapakarwas ako, may mga bagay na ayaw kong nakikita na sasabihin okay na daw, malinis. Pero pag tinitignan mo sa gilid-gilid, meron pa yan, mga viewers. Kaya ako, ayaw ko, isang beses lang ako magpakarwas. Pero pagka mga loob ng sasakyan, pagka hindi malinis, alam niyo bakit? Kasi pagka may mga konti lang na, sabihin natin sa loob, pero yung iba hindi naman binabacuum sa mga gilid-gilid, ibig sabihin yung iba kasi sasabihin na vacuum sa loob, oo, sa loob, pero sa mga gilid-gilid na malilit, mga viewers, kailangan nyo tanggalin yung mga ganon. Kasi kapag tinanggal yung mga ganon, mga viewers, ang tendency niyan, pag naka-aircon kayo, hindi nyo alam, mga viewers, ina-absorb mismo ng aircon papunta dun sa cabin filter. Kaya marumi yun. Kaya ang nangyayari sa aircon, pagka, alam niyo bakit ang nangyayari kasi sa aircon, kaya minsan mainit, malamig. Kaya ang ginagawa yung iba, kaya mainit yun po yung sasakyan kahit naka-under yan, ang bubuga yan, yung init, bubuga sa aircon. Ibig sabihin
hindi malinis yung cabin filter mga viewers. Yan po yun mga viewers. Kaya ina-advisean ko kayo mga viewers na mas bali do it yourself your car, kasi meron din talaga na mga sabihin natin may mga karwasan dyan, pero syempre wag kayo lagi nagpapakarwas, kasi pag nagpakarwas kayo minsan hindi natin maiwasan yung although malinis, pero may mga pagkakataon din na meron ako nakita dyan na pag nagpakarwas ako pero hindi ako satisfied sa mga gawa, mas gusto ko pa rin yung ako yung magdidinis, kasi alam ko yung doon yung ma-maintain ang sasakyan nyo kung maayos ba o may mga problema sa sasakyan. Mas balik kayo na lang po ang mag-ayos ng sasakyan nyo mga viewers. Although yung mga iba na hindi kabisado sa mga sasakyan mga viewers, siyempre pag kahit sabihin natin kahit basic lang pag-aralan nyo mga viewers, mas bali ayusin nyo, kasi may mga tendency na kahit naman sabihin natin may mga paggawaan dyan pero hindi nyo masasabi, iniiwasan lang yung advice ko lang, iniiwasan lang yung lolokohin kayo mga viewers. Pero syempre hindi mo maiwasan yon mga viewers, pero syempre sasabihin na ganito may problema ganito, pero pagka alam mong tumingin sa mga ganyan na bagay na may problema, kung ano yung sakit lang, yun lang yung gagawin. Wag lang yung sasabihin ito yung sira, ito ganito. Wag ganun mga viewers, basta ang advice ko lang do it yourself, kasi mas maganda na at makakatipid pa rin kayo kung kayo mismo ang magkakarwas o magme-maintain mga sasakyan. Although tama po na pag nasira yung sasakyan natin, pwede natin pagawa sa kwan, pero syempre yung advantage lang ang kailangan natin malaman, kasi sa panong ito mahirap magpagawa ng sasakyan, mahal po ang pyesa. Yun lang po yung mga guys, yun lang po yung mga advice ko sa inyo. Naway nakarinig na naman po kayo ng konting tip o konting kaalaman regarding sa pagme-maintain, kung ano yung mga dapat na gawin, kung hindi dapat gawin sa mga sasakyan. Yun lang po mga viewers. Thank you for watching this my vlog, and please subscribe naman sa YouTube ko para makapagbigay po ko sa inyo ng idea regarding dun, lalo na yung reel ko mga viewers. Please to follow my reel and like and share naman dyan and comment, please lang mga viewers. Thank you very much and happy New Year to you my viewers and guys. Thank you, bye bye.